kayo. Natuto na kayo. Kalawa, nakatipid pa kayo. Sa init po ngayon sa bahay ninyo, dito naka-aircon pa kayo. Kung doon, i-space ako pa kayo pa sa electric fan dito. Sarap. Makain natin tawid-tawid. Natuto na kayo. Nakatipid pa kayo. Kung may merienda, pinabusog ko pala katulid. Kung sarap naman. Sa susunod na taon to, alam niyo na kung ano gagawin. Pagka mahal na araw, hindi pupunta sa beach, pupunta sa simbahan. So, ngayon po ay nasa ikapitong wika na po tayo. At pwede po bang sabihin mo muna sa katabi mo na congratulations. It is finished. Natatapos na tayo. Eh po. So, kaya po siguro nila ako din na sa pinakahuli dahil alam nila pag ako nagsalita sobrang tagal. Kasi po, ang sabi nila ni Alvin, dapat matapos tayo ng alas 6 ng gabi. Eh, 4:30 pa lang. Sabi ba yung 1 ano pa ako? Kaya gising na po kayo. Ngayon po, ang sabi po dito sa pinakahuli, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last breath. Next slide. Ang pinakahuli pong sinabi ni Jesus sa krus upang bago bayaran ang ating mga kasalanan, Father. Father means sonship. Pansinin niyo po, makikita po natin dito na sa gitna ng nararamdaman ni Jesus sa krus, sa gitna ng paghihirap sa Kanya, ang una niyang nilapitan, walang iba kundi ang Ama. Sa huling wika niya, ang sinabi niya, Father, Father. Pansinin niyo po yung mga anak natin. Yung mga anak po natin, nung bata sila, pag nasaktan sila, pag umiyak sila, pag nadapa sila, pag nasugatan sila, ang una nilang lalapitan, walang iba kundi yung tatay nila. Walang ibang lalapitan kundi yung magulang nila. Alam niyo po bakit? Because the feeling ng kanilang ama, ng kanilang magulang, there is safety. There is security. Ganun din po si Jesus, habang nakabayubay siya sa krus, ang sinabi niya sa kanyang huling salita, Father. Ano pong application natin sa buhay natin ito? Minsan po, tayong mga tao, sa panahon na ang daming pagsubok sa buhay, sa panahon na ang daming problema, may sakit, may karamdaman, lubog sa utang, minsan po, ang una natin nilalapitan, kapwa natin tao. Minsan ang lalapitan mo, si Mumbai. Minsan ang lalapitan mo, si jowa. Pero pansinin niyo po, si Jesus, habang nakabayuban siya sa krus, ang una niyang sinabi, Father. Sa unang wika, anong una niya pong sinabi? Father. At sa huling wika, ang sinabi niya din, Father. Ano pong tinuturo nun, kapatid? Sa lahat ng sitwasyon natin, dapat ang unang mong lapitan, walang iba kundi ang Ama. Ang sabi po dito, we went to the phone instead of the throne. Minsan, pag problemado tayong mga tao, ang una natin pupuntahan sa phone. Ipopost mo na siniraan ka niya, ang pangit naman ang ugali niya, namumutang lang ako, ayaw niya ako pauangin. Ipopost mo doon. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kumukuha ka ng simpatya ng ibang tao. Na gusto mo, paniwalaan ka at yung ibang tao, gusto mo, lumabas sila ng masama. Pero hindi yun yung gustong ituro sa atin ng Panginoon na sa panahon ng problema ka, ang una nating lapitan, walang iba kundi yan. We run to the phone instead of the throne. Minsan, pag tayo po ay may pinagdadaanan, pansinin niyo po, pag
Pag may sakit ka, minsan ang sasabihin natin, ang sigaw natin, Doc! Minsan naman, pag yung bata, yung estudyante, yung may lifeline, problemado na sa utak, ang sigaw, Baby! Honey! Love! Pero hindi yun yung gustong ituro sa atin ng Panginoon eh. Nasa sitwasyon na magulo tayo, nasa sitwasyon na nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, ang una dapat natin sabihin, Father. Problemado ba ngayon? Huwag mong lapitan yung katabi mo. Ang lapitan mo ang Ama. Ang dami mong nararamdaman ngayon. Huwag mong unang lapitan yung albularyo, yung mananawas. Ang unang mong lapitan ang Ama. Tandaan niyo po, ang lapitan, huwag cellphone, kundi ano? Ating Ama na nasa kaya naman po, pag may sakit, huwag Dok. Ang sabihin mo, Father, hindi mo yung pare, ang babamay, kung kami yung pare. Hindi, ang tinutukoy ng Father, walang iba, kundi ang Ama. Alam niyo po, nung si Jesus nakapako siya sa krus, bakit sinabi niya, Father, alam niyo, bakit? Because of that sonship relationship comes healing, comes provisions, comes power. Na matatagpuan lang po natin sa relasyon natin sa Ama. So tayo sa pakalawang lesson. The word, your hands. Ano po yung una? Father, it means sonship. Pangalawa, your Father into your hands. Ngayon, your hands, it means sovereignty. Sa ibang ang synonym po niyan ay powerful, ruler. Yan po ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, na ang kamay ng Panginoon makapangyarihan. Kaya nga, Father, into your hands. At this point po, nung si Jesus nakapako sa krus, at this point, ang dami pong mga kamay ang sumakit, ang nakapanakit kay Jesus. Ginamit nila yung kanilang kamay para ipagkalulo si Jesus, para ituro na ipako siya sa krus. Ginamit nila yung kanilang kamay para saktan si Jesus, hagupitin si Jesus. Ginamit nila yung kanilang kamay para patungan ng tinik na korona si Jesus. Ginamit nila yung kanilang kamay para ipako si Jesus sa krus. Pero ang sabi ni Jesus, Father, into your hands. Yung bakit? Kasi alam ni Jesus na pag nasa kamay siya ng Ama, safe siya. Alam niya na pag nasa kamay siya ng Ama, kapatid, protektado siya. Kaya nga, Father, into your hands. Gustong sabihin po ng ating Panginoon ngayon na pag nasa kamay niya tayo, we are in good hands. Na pag nasa kamay niya tayo, save the church, bilang isang Kristiyano, in the midst of chaos, in the midst of confusion, na nangyayari sa buhay mo, ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo, that you are in the hands of God. Na nasa kamay tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Ang sabi dito, things change when you put them in the hands of God. Things change when you put them in the hands of God. Kung sa kamay ng demonyo na kaaway, sa tingin niya sa'yo, defeated ka, sa kamay ng Diyos, victorious ka. Amen. Sa kamay ng kaaway, ang tingin niya sa'yo, weak ka. Sa kamay ng Diyos, ang tingin niya sa'yo, you are strong. Amen. Kung sa kamay ng kaaway, palubog ka na. Sa kamay ng Diyos, paangat ka na. Amen. Kaya nga ang sabi niya, Father, into your hands. Kasi kapatid, ang kamay ng Panginoon, it is sovereign, it is powerful. Kaya pag hindi mo na alam ang gagawin mo, huwag kang mag-alala dahil nasa kamay ka. Kaya nga po, alam niyo po, bakit tayo, meron ng itinuturong karita sa atin. Yung mga yung iba, ang natutunan
May kanta ko na bata, kanta sa bata. Ang sabi ko rin, he got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. Yun po yung tuloy sa anak niyo, huwag yun, I might love bumukas. Bakit lang tayo tinuro na sa atin anong sitwasyon ko ngayon magandamang o bakit nasa kamay tayo ng Panginoon. Father means, ano po ng S? Sonship. Into your hands. Your hands mean sovereignty. Paano po? I commit means surrender. Father, into your hands, I commit. I commit means palagdagan ng E. Sumunod. It means surrender. Ang iba pong kahulugan ng surrender, it means to fully entrust. Hindi niyo po si Jesus, nasa kalagitnaan ng paghihirap, nasa kalagitnaan ng sakit. Ang sinabi niya, Father, I fully entrust everything to you. Father, I fully entrust everything to you. Ito po gusto sabihin ni Jesus. I am surrendering whatever my will in exchange for your will. Alam niyo po kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, sasabihin natin, minsan po tayo, namimili lang tayo na gusto natin isurrender sa Panginoon. Minsan tayo, mga Kristiyano, pipili lang tayo na gusto isurrender. Lord, I surrender yung business ko. Alam mo, papalagin mo yung business ko. Lord, gusto kong isurrender sa'yo yung pag-aaral ko. Alam mo, makakatapos ako ng pag-aaral ko. Pero Lord, itong love life ko, huwag mong papakailaman ha. Lord, pagdating sa love life, ako muna. Diyan ka lang, sa study, sa business, sa family. Pero Lord, dito, alam niyo po bakit? Kasi baka mamaya, yung gusto ng Panginoon sa'yo, ayaw mo. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, pango, baka gusto mo matapos sa ilong. Pero ang gustong ituro sa atin ng Panginoon, na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapatid, isurrender mo sa atin. Kasi tayo ang gusto natin minsan, dun sa bagay na alam natin, na pag nakialam ang Panginoon, baka maapektuhan yung future plans natin, ang hirap isurrender. Lord, diyan ka lang, ako muna dito, kasi gusto ko dito sa bagay na to, kontrolado ko. Gusto ko sa bagay na ito, ako muna yung masusunod. Baka mamaya yung gusto mo, ayaw ko eh. But God is telling us to us right now, Father, into your hand, I commit. Which means, let us fully entrust everything to God. Father, into your hands, I commit my marriage. Father, into your hands, I commit my studies. Father, into your hands, I commit my career. Father, into your hands, I commit my business. Father, into your hands, I commit my love life. Kapatid, ang gusto ng Panginoon at kuling itinuturo ng wika ng Panginoon. Father, into your hands, I commit. Number 1 is sonship. Pangalawa, sovereignty. Pangatlo, surrender. And last, allow you to first mabilis matapos ito. My spirit. Father, into your hands, I commit my spirit. My spirit means salvation. Yung mo si Jesus, alam niya na mamamatay siya. Alam niya yung katawan niya mapupunta sa lupa. Pero alam din ni Jesus na maging abuman yung physical body niya,
yung Espiritu naman niya, makakasama niya ang Ama. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, the greatest gift that you could ever receive, hindi yung pangarap mo na sasakyan, hindi yung mamahaling damit, mamahaling sapatos. The greatest gift that you could ever receive is the gift of salvation. Alam niyo po, araw-araw magpasalamat ka sa Panginoon, bakit isa ka sa napili niya na iligtas? Alam niyo po, minsan, the most underrated topic is the cross. Pero alam niyo po, sa totoo lang, minsan po, aminin natin, nakakalungkot ang iwanan ka ng mahal sa buhay. Tama po ba? Nakakalungkot. Aminin din po natin, nakakatakot mamatay. Pastor Ricky na natakot, Pastor yan. Baka lahat na ng gamot, gusto ipagamot. Kasi po, normal lang na ang tao, takot mamatay. Sabihin natin, hindi. Pwede natin sabihin yung pag malakas tayo. Pero pag ganito na tayo sa hospital, lahat na ng Diyos tatawagin mo. Bakit? Kasi po, hindi mo mamatay. Pero alam niyo si Jesus, nung nakapayuhay niya sa pinahirapan siya, tinanggap niya lahat ng sakit. Alam niya na ililibing siya. Pero alam din ni Jesus, pagkatapos mo, siya'y muling magbuhay. Pagkatapos mo, makakasama na niya ang kanyang Ama. Alam niyo po, lahat ng paghihirap natin dito sa mundo, yung kinakatakutan natin na mag-merit, yung pala ang mag-ipunan para maiwanan mo na yung problemado, magulo, maraming sakit na buhay. Bakit? Dahil makakasama na ang Ama. At ang pinakahuling sinabi po ng Panginoon, Father, in their hands, I commit my spirit. At siya po ay nawalan na ng hitigan. But church, give people na the story. Bakit? Because pagkatapos ng ikatlong araw, muli siyang nabuhay na nagpapatunay na yung Diyos na meron ka, yung Jesus na meron ka, ay Diyos na buhay. Kaya mga po tayo, ang panahon na ito, hindi ito panahon na manunod tayo. Ito dapat yung panahon na masaya tayo. Dahil sa panahon na ito, naligtas ka. At dahil sa kaligtasan na yan, makakasama natin ang ating Ama sa langit. Panginoon, salamat po sa panahon na ito. Salamat, Panginoon. Mula umpisa hanggang ikapitong wika, sinamahan niyo kami. Salamat sa krus ng Kalbaryo na naging daan, Panginoon, para matubos kami, para mabayaran lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, because it reminds us kung gaano kapabuti sa mga anak. Hindi na namin kinakailangan pang gawin ang mga ginagawa sa mundo, Panginoon, para bayaran ang mga kasalanan. Dahil binayaran mo na lahat ng aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga sakit na dahil sa pamamagitan ng iyong krus, kami iyong pinagaling. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. Kami magsasaya at magagalak dahil ikaw ay Diyos na buhay mula noon at hanggang ngayon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen.